Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Welcome to Jesus celebration ng ating second service. Now, I would like to start with Exodus 14, verses 5 to 14. It goes along the way. Verse 5, when word reached the king of Egypt that the Israelites had fled, Pharaoh and his officials changed their minds. What have we done, letting all those Israelite slaves get away? Asked. Verse 6, 7. So Pharaoh harnessed his chariot and called up his troops. So pinatawag nung paraon yung kanyang mga sundalo, yung mga mandirigma. Verse 7, he took with him 600 of Egypt's best chariots. Bear in your mind, best chariots. Talagang mga best na sundalo ito. Along with the rest of the chariots of Egypt, each with its commander. So may mga commander for every battalion. Verse 8, the Lord hardened the heart of Pharaoh, the king of Egypt, so he chased after the people of Israel who had left with his fist raised in defiance. Verse 9. The Egyptians chased after them with all the forces of Pharaoh's army, all his horses and chariots, his charioteers and his troops. The Egyptians caught up with the people of Israel as they were camped beside the shore near Pihahirot across from Baal Zipon. Zipon, hindi Sipon po, Zipon. Verse 10. As Pharaoh approached the people of Israel, looked up and panicked. They saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord. So may mga highlight ako dyan. He said to Moses, why did you bring us out to die in the wilderness? Weren't there enough grave for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Verse 12. Didn't we tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, leave us alone, let us be slaves to the Egyptians. It's better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness. Yung verse 12 na ito, pag sinuri niyo po itong chapter 14, before the chapter 14, wala po kayo makikita na sinabi ito ng mga Israelita against kay Moses. Pag inaral niyo po itong passage na to. Wala ka makikita na sinabi ba talaga ng mga Israelita to kay Moses? They said these words to Moses during nandoon sila sa kagipitan. Pero before, wala silang binanggit kay Moses. Ang pagkakasabi rito, kita nyo, mabuti pa nung doon na tayo sa Ehipto, no? Kahit mamatay tayo doon, maraming libingan doon, nakakasiguro tayo, no? Malilibing tayong lahat doon. And one of the greatest place sa Egypt, libingan po, mga grave. Napakarami po nila. Alam naman natin, may mga pyramid sila doon, di ba? Marami silang grave talaga roon. At for 1 million, approximate ng mga Israelita, kahit patayin sila ng mga Ehipto, pwede silang ilibing doon. Ang tanong nila rito kay Moses, ba't mo kami dinala rito sa wilderness? Ang hirap naman dito. Buti pa rin kahit alipin, yes, maganda ang sitwasyon nila kahit alipin. But then, pag tinignan natin ito, they were blaming Moses. The last verse, 13. But Moses told the people, don't be afraid. Ganda na word si Moses, ha? Mamaya pagdidiinan ko yan. Don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. Sabi mo sa katabi mo, the Lord will rescue you today. Hindi kahapon. Today is the Lord's rescue. The Egyptians you see today will never be seen again. Ang ganda ng mga words, di ba? Tingnan nyo. The Egyptian you see today, yung mga Egyptian ang mahabol sa kanila sa likod Ang sabi ng Lord kay Moses, sabi mo sa mga Israelita, sa bayan ko, yung mga humahabol sa likuran ninyo, this is the last time that you will see the Egyptian. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha kang Egyptian. The Lord Himself, 14, verse 14, the Lord Himself will fight for you and for me. Just stay calm. Palapakan natin ang Lord. This is the word of God.
Please fasten your seatbelt because the message is very powerful talaga pag tinignan natin. We can put ourselves dito sa passage. The message entitled, Moving Forward para sa ating tagumpay. You have to move forward para makamit mo ang katagumpayan. Even the Bible itself, sinasabi sa atin, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mga nagnanagumpay. So that we able to victory, we have to move forward. Let us pray. Father, we thank you. We bless your name. Nawa po, Panginoon, ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung pagkalapit namin sa presensya ninyo. Hayaan namin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu from each one of us. Let the Holy Spirit freely move us in our heart, mind. Patuloy na mangusap po kayo ng may kapangyarihan. Gamitin niyo ang mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa kaming lahat, maka-absorb kami sa oras na ito ng isang makabagong unawa, kagaanan ng kalooban, kapayapaan, at higit sa lahat, Panginoong Sus, ang presensya po ninyo ang makaniig namin. Ito po yung samod dalangin namin lagi, punong-puno ng katagumpayan, pag-asa sa buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang sino bang tumanggap kay Kristo Jesus, dinideclare natin that we are children of God. Tayo raw ay anak ng Diyos. Hindi naman pinangako talaga sa atin 100%, di ba? Na ang buhay natin ay bed of roses. Ako na lang, ang siyang napatunayan ko na through the years of my life, sa aking buhay, as I go and as I grow, as I grow, dalawang klase po yun. Ano napatunayan ko? May kalungkutan, alam naman natin kung ano yung nangyari sa akin, di ba? Personally, nawalan ng katuwang sa buhay. Sometimes, God will put you in a situation na marirealize mo ang sitwasyon mo sa sarili mo na hindi kaya ng sarili kong effort talaga. Hindi kaya ng effort ko. Anong pwede natin gawin? But through the help and the grace of God, we can make it through the other side of the lake. Last week, narinig natin kung ano yung shinare ko. It was all about Peter getting out of the boat. It was a big challenge. Kung ano man ibig sabihin ng mga get out of your own boat sa buhay ninyo kapatid, maaring yan nakasakitan ng physical, health issues, financial, relationship, o anumang mga bagay na pwedeng maranasan natin. Tayo bilang mga Kristiyano, may mararanasan talaga tayo ng mga bagay na ganyan. Hindi lang puro high. Sometimes may low. High and low. Sabi nga doon may mga araw na masasabi mo, yes Lord, wow! Tama. Pero may mga araw na masasabi mo naman, aray ko Lord, ouch! Ow! Pamimilit. Let's get ow. Tama ba? May mga araw po talaga mapapawaw tayo dahil napakabuti ng Diyos. Pero there are many times sa buhay natin, mapapaaw din tayo. Dalawang klase lamang po yan. Mga days na pwede natin makita. May panahon kasi ng pagsubok, tag-araw, tag-init, bagyo. But I believe, mga kapatid, naniniwala ako, lahat ng bagay na worth it, we cannot make it easily. Lahat ng bagay na worth it, we cannot make it easily. So you have to move forward. Tingnan ninyo ngayon sa panahon ngayon, di ba? Ang dami ng mga nadiskubre sa Pilipinas pala. It is a land of sea, no? Maraming mga beaches, lalo mahal na araw na naman, ang daming mga nag-ano sa Google, right? Naghahanap kayo ng mga mapupuntahan sa mahal na araw na beach resort na maganda na hindi pa napupuntahan ng maraming tao. Pero wag ka, di ba? Pag tinignan natin, ang dami na di-discover, nasa liblib na pook pa ng kagubatan. Anong ginagawa ng mga tao, di ba? Dinidiscover natin yun, right? Pero bago ka makapunta ron sa lugar na gusto mong puntahan na maganda pala, marami kang pagdadaanan. That's why ang sabi ko, yung worth it na bagay, minsan it cannot make it easily para sa ating lahat. Because pag tinignan natin, mas maganda yung dinadaanan ko, Lord, kasi hirap. Kasi alam ko, yung patutunguhan ko, magandang lugar na inihanda mo para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Why? Because with God, all things are possible. Dito sa passage, pag tinignan natin, I will give a background. Si Pharaoh po, bagong halal siya na hari ng Egypt that time, but 430 years na sila ay naalipin ng Egypt. Imagine ang mga Israelita, mga Hebrew, 430 years na alipin sila ng Egypt.
Now, itong panahon na to, sa chapter 13 and 14, meron silang bagong talaga na hari, Pharaoh. At itong Pharaoh nito, nagkaroon siya ng takot sa kanyang panunungkulan, no, habang siya nakupo, nagkaroon siya ng takot. Bakit? Kasi nakita niya mga Hebrew, mga Israelita, dumadami. Dumadami. Alam niyo mga kingdom, di ba? Ang kingdom, alam niyo mga kingdom, takot sila sa mga may nag-aalsa-alsa. So itong Pharaoh, naisip niya, nako, kung dumarami itong mga Hebrew na ito, baka makipag-connivan sila sa mga kaaway natin. Baka matalo tayo. So anong ginawa ng Pharaoh? He gave an ordinance sa buong land ng Egypt. Anong ordinansa? Ang sabi rito, patayin ang lahat ng mga batang 2 years old na lalaki, pababa, kahit bagong panganak. Ito yung tinatawag natin genocide case. Parang Hitler style. Biro mo, papanganak pala yung bata, papatay na. Kasi ayaw lang dumami ang mga Hebrew sa kanilang lugar. Now, si Moses that time isinilang. And because Moses is a different baby born, kumbaga sana meron siyang mission may special mission siya sa Lord. Nung ipinanganak siya, nung lumalaki na si Moses, tinitingnan niya yung mga nakakasalamuhan nila sa loob ng Egypt. Alam niyo kung nakita niya? Nakikita niya, hindi ko kamukha ito mga nandito sa aking paligid. Yung inalagaan naman siya ng Egyptian Egyptian nag-alaga kay Moses So nakikita niya, mga Egyptian, puro may mga eyeliner. Hindi na gets? Eyeliner. Pag may tingnan niyo katabi niyo, mukha ba Egyptian? May eyeliner. isang patunay ni Moses na hindi Hebrew yun. Egyptian. Ang palatanda may eyeliner. Ano nangyari? One day, habang si Moses ay naglalakad, nakita niya isang Hebrew, binubugbog ng mga Egyptian. Siyempre, kalahi niya. Ang ginawa ni Moses, diligtas niya yung kapwa niyang Hebreo. Anong ginawa niya? Napatay niya po yung isang Egyptian. And it's the time, si Moses na kailangan niyang tumakas sa Egypt, magtago siya because when Pharaoh knows the crime, pinahunting si Moses. Lumabas si Moses ng Egypt. Doon siya sa wilderness. But one day, kinausap siya ng Diyos. And God instructed Moses. Ito ang instruction kay Moses. Ang sabi sa kanya ng Lord, Moses, bumalik ka sa Egypt sapagkat gagamitin kita. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka sa Egypt, gagamitin ka ng Lord. Whatever Egypt is, kung ano sa buhay natin, maraming ibig sabihin yan. Right? Baka yung asawa mo ang Egypt hindi mo alam. Pinababalikan ng Lord, bumalik ka. Pero pag tinignan natin, this time, hindi para tumakas si Moses. Right? Kaya siya tumakas sa Egypt kasi may kaso siya ng murder doon. Pero this time, ang sabi ng Lord, bumalik ka kasi ikaw ang gagamitin ko para palayain ang bayan kong Israel. Iba ang tumakas sa nakawala o freedom. Ang sabi rito, ang tumakas may humahabol. Tama? Amen? Yung malaya, walang humahabol. Free ka. Right? Nakita natin ang ginawa ng Lord, instead na ang Pharaoh ay ipakulong si Moses, marami pang ginawang miracle ang Panginoon. Ano ito? Porque pinapatakas ka ng Lord o libre ka na sa kaso mo, hindi yun. Fast forward tayo. Ang ginawa ng Lord sa mga Hebreo, sa mga Israelita, kung natatandaan nyo yung Passover. Passover, ay yung papatay sila ng hayop na walang blemish, walang kapintasan, i-offer nila ngayon dun sa altar. Right? Yun ang utos kay Moses, lahat ng Hebreo, pumatay kayo ng mga alaga ninyo, tapos yung dugo, ipapahid ninyo sa mga hamba ninyo. That is the Passover. And that is Passover, literally, nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya ay nasa New Testament na. Sa Old Testament, this is the symbolic of what Jesus did on the cross of Calvary. Right? The blood of Jesus, the blood of the Lamb, yun ang magliligtas sa bawat pamilya mga Hebreo at nangyari yun. That's why, ito na yung pangyari. Pero bago sila makarating sa Promised Land, kailangan nilang dumaan muna sa wilderness. Tayo pala kapag bago tayo makarating sa gusto nating puntahan, destinasyon na maganda para sa atin na inihanda ng Lord, we have to do or going through the process or wilderness. Ano man yung mga wilderness yan sa buhay natin, pwede nyo i-consider. So after 40 years, nagbay talaga sila, napakahirap. Pero bago sila nakalabas ng Egypt, ang dami mga plague o mga salot ang pinadala ang Diyos, di ba? Kung natatandaan nyo, right? Pinapula yung dagat,
Tama? Puro dugo. At pagkatapos, nagpadala ng mga salagubang, nagpadala ng surot, nagpadala ng kung ano-anong insekto na sa kanila, bukol, pigsa, di ba? 10 po yun. Ang pinakahuli, yun yung sa puso ng Pero, patayin yung lahat ng batang 2 taon na lalaki. Pababa. Yun yung mga plague, salot. Now, tingnan natin sa 17th verse. May mga highlight po ako dyan. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road. So, nung nakalabas sila ng Egypt, ang Diyos mismo, ang instruction kay Moses, huwag mo silang padaanin sa main road. Bagamat yun yung shortcut para marating nila ang promised land. Bakit? Nandiyan din naman ang sagot eh. Anong sagot? Ang sabi rito, that runs through the Philistine territory. Even through that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Egypt. Bakit? Explain natin. Nakita ninyo kung minsan, ayaw natin ng ganyan. Gusto natin shortcut talaga. No? Pero ang instruction na, kita niyo mga Israelita, parang tayo mareklamo. Along the way nila, doon sila dadaan sa main road, shortcut na nga yun, bakit bigla silang pinatigil ng Panginoon? Bakit? Kasi itong dahilan, no? Kapag dumaan sila doon sa teritoryo ng Philistine, Pastor, huwag kang dadaan sa EDSA. Bakit? Maraming crocodile doon. Mamaya nyo na-gets yung joke. Ha? Marami daw, buhaya. Hindi ako dumadaan sa EDSA. Minsan, maganon ka na ng konti sa linya, huli ka. Oh, totoo. Ang daming bawal sa EDSA. Para mga Israelita. Ayaw silang padaanin doon kasi kapag dumaan sila doon sa teritoryo ng Philistine, ang Philistine malalaki, giant, mga higante po. Right? Pag nakita nila, maaring magbago ang isip nila, hindi sila tumuloy doon sa pinagagawa sa kanila ni Moses, babalik na lang sila sa Egypt. Many times sa buhay natin, kapag nahihirapan na tayo, balik na lang ako. Balik na lang ako. Kaya napakalaga ng mindset natin. And here, makikita natin, minsan answered prayer tayo. Pero hindi naman yun ang gusto mo. Tinugon ng Panginoon, hindi yun ang gusto mo. Iba ang sagot ng Lord. Ito nga, shortcut na nga, Lord, ba't hindi mo kami pinadaan dyan? Ang sabi ni Lord, hindi. Kasi baka magbago ang isip niyo. Bakit? But God knows when and where He will give His blessings. A blessing is not a blessing if you cannot handle it. God knows when you can handle it. May dudulong pa ba sa ating Panginoon? Wala na. Alam niya kung kailan at papaano tayo bigyan ng blessings. Palakpakan natin si Jesus. Minsan, ang yes ng Lord hindi maganda para sa atin. Right? Kasi gusto natin mainipin tayo. Yes, ito yung prayer ko eh. Tinugon kagad ng Panginoon. Many times sa buhay natin, no. At lalo naman yung not yet. Pag napunta ka rin sa dalawa, ayaw mo yun. Pero you know what? The greatest answer, the best answer of God for us, no. Sabi rito ng Lord, hindi kayo dadaan dyan sa shortcut na yan. Pangalawa, not yet. Hindi pa kayo makakarating sa promised land because you have to go to the process to go to the wilderness. Whatever wilderness na pwede nating daanan, it is a process para merong gawin sa atin ng Panginoon, matuto tayo. Baka magbago isip natin. Ano nangyari? Pine-prepare ng Lord. Sabi ni Lord, kung makita nyo lang mga giant, hindi kayo ready. You are not going to war. Hindi kayo sanay makipaglaban. Alam nila, kain tulog. Kain tulog. Hantay ng mga anak. Yan ang kailangan ng mga Israelita Gusto nila gano'n, nasa harapan nila. Right? Hindi sila ready for war. That's why, Lord, iiwas sila. Kasi nga, pag dumating sila sa punto makikipaglaban sila, wala silang laban. Mamamatay sila. And God is not bring the Israelites to that Red Sea. Red Sea kasi ito Para sila ay lunurin, para sila ay patayin, para sila ay magapi ng mga Egyptian. Baligtad. Dinala sila sa isang lugar na yon na wala silang maasahan para sila ipapagtagumpayan sa mga Ehipto at makita ng mga Ehipto kung sino ang Diyos na sinasamba nila. Just like us, makita sa mga buhay natin, sino si Jesus? Palakpakan natin si Jesus. Pakisabi mo sa katabi mo, Lord, prepare mo ako. Prepare mo ako, Lord. Yan ang magandang words natin.
Prepare mo ako. Kung minsan, pinalago yung negosyo mo, yes, tama, salamat Panginoon. Baka abundant naman, makalimutan mo rin ang Lord. Maging salat ka sa pangangailangan mo, makalimutan mo rin si Lord. Ang dami mga bagay sa mananampalataya na pwede nating danasin. But here, I'll give you 3 points. 3 points lang po. Unang points, mindset in the beginning. It is very important for a believers of Christ, yung mindset natin. Anong meron tayo sa isip natin habang tayo on the journey. Yung mga Israelita, ayaw nila yung mga ganyan. Tingnan yung mindset nila. Sige, lakbay. Nung makakita sila, parang dead end na yon, right? Sa ilang, walang pure gold, walang dali. Ayaw nila. Wilderness, wala silang makakain doon. Wala silang mapagkukunan ng kabuhayan. Buti tayo may pure gold, may dali. Ano pa? Ang dami, right? Ang dami. Nung araw, wala po talaga. Baka ako, isa sa mga Israelita, bibigay din ako talaga. Ayoko nito. Sisisihin ko si Moses. Exodus 17. I would like to emphasize yung 17. Tingnan nyo, paano? May mga highlight dyan. When Pharaoh finally let people go, hinayaan niya because they hardened their heart. Yung puso ng Pharaoh, binago ng Diyos. Ang sabi rito, nung pinakawalan lang, sabi rito, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory. Forward, they might change their minds and return to Egypt. Tanong, bakit ang tagal nga nilang na-reach yung promised land? 40 years po 40 years, paikot-ikot lang sila doon sa land, nandun na sa gitna, yung dapat napupuntahan nila. Pero 40 years po, dinanan sila. Pastor, kung 40 years bago tugunin yung panalangin ko, wag na lang, mamatay na lang ako. But how about Israel? Pwede tayong pumasok sa kwento. 40 years, maghihintay ako, Lord. 40 years bago ako manganak, Lord. Baka pag nawala ang mahal mo sa buhay, ewan ko lang. Yung mahal mo sa buhay na inaasahan mo, napakasakit. Baka bumigay ka na. Bitaw na ako, Lord. Mahal ko yan Binawi mo ang buhay. Hirap. Di ba? Lahat po tayo gusto natin certain. Lahat tayo gusto natin assurance. Lahat tayo gusto natin insurance. Assurance and insurance. Sino may mga insurance dito? Million na pala yung insurance mo, kaya pala yung asawa mo, pinapakain ka ng mga spiritual food para madali ka na makuha yung insurance mo. Ako po, hindi masama, may insurance, right? Kaya pala pakain ng mga bawal, yung mga spiritual food, para madali na yung insurance. Ikaw ang asawa, makukuha mo kagad yun. Ako wala po ka insurance. Isa lang po ang assurance ko na ako'y anak ng Diyos. Minsan kasi, ang pagsunod natin sa Lord, walang assurance talaga. Walang insurance talaga. Remember natin si Peter, nung siya ay humakbang sa boat niya, right? Last week, he went out for his comfort. Sa buhay niya talaga, kinagis na niya, doon na lang siya. Pero it was a big challenge. Sometimes sa ating buhay, may challenge. Kinagat natin yung challenge, pwede rin naman. Pero hindi tayo nakakasiguro na sasagipin tayo kagad ng Lord. Unless you cried out to the Lord. Sabi ni Peter, Panginoon, sagipin mo ako. Right? Ganun lang naman sasabihin. Ang tanong, are you willing to take the challenge just like Peter? To step out of your boat? Just obey the Lord, even you don't see evidence. Just obey, you have an insurance, because your mindset natin is very, very important. Si David, example po natin. David, paano nagwagi si David kay Goliath? Pastor, yung isang bato lang yes, totoo yun, isang bato lang, tinamaan dito sa gitna si Goliath, patay, timbuang kagad, right? Pero alam nyo, kung ano nagpanalo kay David, it was his mindset. His mindset. Paano? Bago siya pumunta doon sa Valley of Elah, doon sa battleground ni Goliath, naghahamon, narinig niya, sino ba itong higante na ito na hinahamon ng army of Israel? The uncircumcised, sabi niya, uncircumcised Philistine. Ngayong araw na to, papagtagumpayan ako ng aming Diyos na buhay ng Israel. Wala pa siya sa battleground, pero nasa isip niya, magtatagumpay siya. And you know what? Ang nagpatagumpay kay David,
yung kanyang isip at kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Yun ang nagpanalo kay David. Why? Because Satan is using the battleground yung ating isip. Tingnan nyo, dali-dali natin magbago ng isip eh. Kahit nga ngayon kanina, bago kayo magpunta rito, pwede magbago isip nyo, hindi lang ako attend. May mga gawain, hindi lang ako attend. Ang dali magbago ng isip. Ito kasi ang battleground ni Satan. Hindi sa kung ano-ano pa mang bagay. Dito tayo sa isip, lalaroin ni Satan. Ang sabi ni Satan, magsiso ka muna dyan. Masarap magsiso. Alam mo yung siso? Ano ba yung siso? Yung ganon, up and down, di ba? Tama? Tapos may swing. Pag nasarapan ka na sa swing at saka sa siso, nabago na ang isip mo ngayon. Katulad dito mga Israelita, si Satan ganon. Pero, sa passage natin, hindi ang mga Israelita ang pinabago ang isip. Sino? Take a look, 14:5, Exodus. Sa verse 5. Yung Pharaoh. Sabi niya kanina, yes. Pero nakalaya ng mga Israelita, no. Pinahabol niya eh. Ano ba yung ginawa natin? Ba't natin pinakawalan? Ngayon, wala na tayong mga magsisilbi sa atin. Ang sabi niya, no. Pharaoh and his officials changed their minds. Mindset in the beginning is very, very important. Tayo mga anak ng Diyos, ayaw ng Lord na pabago-bago ang isip natin. Just focus kay Kristo Jesus. Peter, when he get out of the boat, nakafocus siya kay Jesus Christ, right? Nakalakad po siya on the step. Pero nung mawala ang focus niya, started sinking. Lumubog si Pedro. Ganon din po tayo. Pwede tayo malubog sa mga problema. Kapag tayo nakapokus sa mga problema natin, mga trials, patong-patong, hindi pa tapos yung isa, may paparating na naman at meron naman dalawang parating. Pwede kang malunod doon, kapatid. Pero pagka nakapokus ka kay Kristo Jesus, dito sa kanyang salita, hindi ka lulubog, kapatid. Just focus kay Kristo Jesus. Palapakan nga natin ang Lord. Mindset in the beginning. Point number 2. Faith in the middle. Dito tayo focus. Gusto ko ma-focus tayo rito. Faith in the middle. Example ko, yung sa aeroplano. Kasi nung nasa Kuwait ako, madalas kami yearly uwi kami ni Mrs. dito eh. Kasi pag umuwi kami from Kuwait to Manila bound, straight yun walang transit point. Kuwait Airways kasi ako. May privilege kami mga empleyado na pwede kami maupo sa first class, J class, pero mostly first class kami ni Mrs. Yung talaga upuan na malaki, parang kama na, na-incline mo, ang sarap. Walang mga sagabal, ang sarap ng mga pagkain. Ito sa big challenge din naman talaga. Pero nung kami pauwi na, nag-for good kami, nag-Gulf Air kami, first class kami from Kuwait to Bahrain, first class. Ganda. Pagdating ng Bahrain, na-economy kami. Ano ba economy? Di ba economy? Jumbo yung aeroplano 3, 5, 2. Ganyan ang seating assignment ng aeroplano Napunta kami sa gitna. May 2 dito, may 2 doon. Di ba pagka gano'n na upuan, dikit-dikit? Tama? Yung kamay mo, nakaganon ka na lang. Bakit? Pagtingin mo sa kanan, ano ba itong katabi ko kamay? Nung katawa, alam mo, sipa. Kamay din na. Para meron kang ang identity crisis, right? Saan ba talaga upuan ko? Ganyan din dito. Faith in the middle, pwede tayo magdalawang isip, pwede magbago. Yung identity crisis natin, na-experience natin yan. Bakit? Ano na-experience sa mga Israelites? The Israelites is in the middle of impossible and impossible. Nag-gets natin? May humahabol, Egyptian. Illustrate ko. Nasa likod nila, mga Egyptian, papatayin sila. Right? Tapos, yung nasa harapan nila, dagat, Red Sea. Impossible yun. Paano sila makakatawid doon? Wala silang ligtas, wala silang pupuntahan, mga kapatid. 600 chosen chariots, sabi rito, and they are 1 million. May mga matatanda pa silang kasama, mga kapatid. May matatanda sila, may mga senior silang hila-hila. Pero pagdating nila doon sa Red Sea, siguro kahit tayo, ewan ko, naiingin ko nga itong passage, 2 nights ko po. 2 nights kong binubulay talaga to. Oo nga, nasa gitna sila ng 2 nag-uumpugan na imposible silang makaligtas at hindi sila pwedeng dumaan doon sa kanilang hinaharap. How many of us? Hindi ko alam sa inyo. Sa oras na ito, baka meron kayong ganitong sitwasyon.
na imposible ka na makaalis doon, makawala ka doon sa dalawang nag-uumpugan na panganib na pwede mo ikamatay. Right? Last night, I have a dream. I thank God. Hanapan ko po asawa ko. I thank God, promise. For a long time, hindi ko napapanaginip ang asawa ko. Lagi ko sinasabi, Lord, sa panaginip lang, kahit tsamba lang. I was in the airport. Kasi airport nga ako malaking sa akin ang airport Sa airport kasi may mga designated ID kayo na pwede nyo puntahan lang yung area. Otherwise, pag lumabas ka sa area yung bawal ka, huliin ka. Right? Yung ID ko, pwede ako sa arrival, pwede ako sa kung saan-saan, sa tarmac, or sa departure. May mga designated ID yan. Otherwise, pag nakita ka ng pulis at nandoon ka, bawal yun, huliin ka. Yung panaginip ko, ewan ko kung makaka-relate kayo. Andun nga ako sa sementeryo kanina tinatanong ko asawa ko. Sabi ko, salamat. Alam mo, nagpakita sa akin. Nasa departure area siya. Bigla siyang dumaan ng mabilis lang. Gumano sa paningin ko. Uy, Mami, tinawag ko siya, Mami. Sama ako sa'yo. Gusto ko sumama sa asawa ko. Sama na ako sa'yo. May humawak sa braso ko. Hindi ko alam man na mukhaan, pero kasamahan ko sa trabaho. Sabi niya, Diaz, bawal ka dyan. Bawal ka dyan. Off limits ka dyan. What is the message of God? Hindi ko pa oras. Ba't ba nagmamadali ka? Gagamitin pa kita. Katulad ni Moses, you have a special mission para sa aking kaluwalhatian. Bakit si Moses? Pag tinignan natin, dito sa 14:10, as Pharaoh approached the Israelites, look up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Ako, umiiyak ako sa Panginoon talaga. Hindi ko tatanggihan. I was always crying out to the Lord. Sa munting kwarto ko, minsan sa sasakyan ko, sumisigaw talaga ako. I even like the Israelites, suko na ako, Lord. Ayoko na. Maganda lalaki ang harapan ninyo, pero sa loob, broken talaga ako. Palakpakan natin ang Lord. Pogi naman ni pastor Wala yun. Ang mahalaga yung laman ng puso natin. I am broken talaga. Kahit sabihin na ang corner ni pastor, isang taong hindi makaget over. Just like the Israelites. I was middle. Hindi ko alam kung paano ko matatakasan. Ang sabi rito, they cried out to the Lord. Wala ka nang kayang gawin Iiyak mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon. Tumawag sila sa Panginoon and Lord is to the rescue. But after this verse 10, ito na naman yung sa akin, yung aking crucial. Ang sabi sa verse 11, and they said to Moses, kapapanalangin lang nila sa Diyos Anong ginawa nila? Why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Tingnan niyo yung mga words. Why did you? They have no personal idea kung sino nagdala talaga sa kanila doon, right? Ang alam nila sino nagdala sa kanila? Si Moses. Tama? Kaya ang sisi nila kay Moses, bakit mo kami dinala rito? Bakit nandito kami samantalang doon sa Egypt? Ang daming libingan. Why did you make us leave Egypt? Kasi ang pakiramdam ng mga Israelita, no choice na sila, wala silang pupuntahan. Mamamatay talaga sila to that place. But about Moses, may mga cross-reference ako nakita. Cross-reference, ibig sabihin, para mapatunayan natin, tumugon ang Panginoon sa kanila. Na parang tayo, pagka nanalangin tayo, may tugon naman ng Panginoon, hindi natin nakita yung mga katugunan kasi gusto natin yung sa sarili nating sagot. Right? Meron. Anong tugon? Kay Joshua. Si Joshua po, siya yung naging successor ni Moses. Hindi naman si Moses na nakapagdala sa promised land, si Joshua. Ito ang deklarasyon ni Joshua. But they cried out to the Lord for help. Sa verse 10 kanina, sa Exodus. Ang sabi rito, and He put darkness between you, Israelites, and the Egyptian. Ni Joshua, hindi nyo ba naalala, mga kababayan ko, nung panahon na nandun kay sa Red Sea,
Pinadalhan ng clouds na maitim para yung mga Egyptian, hindi kayo makita talaga, visible kayo sa kanila para papatayin na sila doon eh. Pero nagpadala ng kadiliman ng clouds ang Panginoon para hindi sila ma-recognize kagad. May tugon ng Lord? Wala. Meron. Many times sa buhay natin, ganyan din tayo. Hindi natin nakikita, nagbubulag-bulagan tayo sa mga answer ng Lord sa atin. Kasi maliit lang naman eh. Hindi naman yan ang gusto ko, Lord. Just like the Israelites po. They are complaining instead to give thanks. Right? Ilan sa atin dito na mas marami tayong magpasalamat sa Panginoon sa loob ng isang araw o mas marami tayo hinihingi sa Panginoon? Sige nga. Huwag mong kalawasikuhin yung hindi siya yon. Right? Si Nehemiah, isa pa, Nehemiah, nung nagiba yung mga wall nila, si Nehemiah, sinasabi niya sa mga Israelita rin, you saw the suffering of our ancestors in Egypt. You heard their cry at the Red Sea. Kung minsan kasi may mga red light, you have to stop. But here in the passage, there is red light, you have to go through. Palakpakan natin, Panginoon. Tingnan niyo si Moses, kampante. Kampante si Moses. Sa verse 13, pag tingnan natin, sabi sa 13, Moses answered, ito yung sagot ni Moses sa mga Israelita nagrereklamo sa kanya kasi sinisisi na siya eh. Right? Ang sagot ni Moses, ito, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. Hindi bukas, hindi kahapon. Today. Ano pa sabi ni Moses? The Egyptians, you see today, you will never see them again. Palakpakan natin ang Lord kasi si Satan nanginginig. Hindi, wala siyang puwang sa atin si Satan. Ganyan ang lugar ni Satan sa atin, mga mananampalataya ni Kristo Jesus. Nanginginig po sila lagi, right? Wala silang power para i-overcome tayo because we have God, we have Jesus. We have Jesus. The blood of Jesus, yan yung covering natin. You see today, sabi niya, hindi na makikita. Verse 14, the Lord will, lakasan natin ha, basahin natin. The Lord will, ayun naman pala eh. Ang linaw na sabi ni Moses. Akala kasi nila, si Moses yung nagdala doon sa kapahamakan sa kanila, na halos ikamatay nila, at si Moses ang nagdesisyon para doon sila mapwesto. Hindi po. Anong patunay? Kasi sinisin lang si Moses eh. Tingnan naman natin si Moses kaya. Okay. I-consider natin na si Moses ay yung mga Israelita. Okay sila, di ba? Sinisipan lang si Moses. Kung ikaw si Moses, tatlo ang struggle mo. Ano yung tatlo? Una kay Moses, yung Egyptian umahabol, right? Pangalawa, yung Red Sea. Paano sila makakatawid doon? Ano yung pangatlo? The Israelites, yung mga nakapaligid po sa kanya, yun yung malaking hindrance eh. Yun yung malaking paninisi sa kanya. Parang sa atin, kuminsan, lubog ka na sa problema, ang maririnig mo pa sa kapwa mananampalataya, ida-down ka pa nila. Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Oh, nagpatuloy ka pa kasi, dami na access sa'yo. Oras mo, pera mo, time mo, lahat yan, sayang na lahat. Anong gagawin mo? Balik na lang ako sa dati. Kaya napakahalaga, mindset in the beginning, faith in the middle, kasi sa kalagitnaan ng ating paglakad, pagsunod sa ating Panginoong Kristo, yun yung madalas na mga bumabalik sa dati because they are in struggle, obstacle. Lahat yan, pwede. Pag tinignan natin si Moses, wala. Bakit kalmado si Moses? Point number 3. This is the last point that I will share to you. Obedience till the end. Even though hindi mo nakikita ko ano yung kahinat na ninyo, sumunod ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Exodus, ito ang kasagutan ko. Bakit si Moses, sa lahat ng mga Israelita, si Moses kalmadong at sinabi pa niya talaga, he will fight for you. Ito ang sagot ko. Hindi ko sinama kasi in verse 1 to 4 eh. Sagot ko po. Verse 1, then the Lord gave this instruction to Moses. Kanino bigay instruction? Kay Moses. Malinaw, kay Moses, right? Hindi sa mga Israelita. Kay Moses. Verse 2, order the Israelites to turn back and camp by Pihahirot between Migdol and the sea. Bago pa sila mapunta ron sa lugar, sa Red Sea, sinabi na ng Lord, doon kayo magkakampo sa wilderness. Hindi kayo dadaan sa shortcut.
Okay? Magkakampo kayo roon. Ano yung sumunod? Camp there along the shore across from Baal-Zepon. Verse 3. Then Pharaoh will think, the Israelites are confused, they are trapped in the wilderness. Ano nyo? Ang iniisip ng Pharaoh, patay sila doon, corner natin sila lahat, mamamatay sila. Yun nasa isip ng Pharaoh. Pero wag ka, pagdating sa verse 4, and once again, sabi ng Lord, I will. Sino nagsasabi nito? Si Lord. Tama? Once again, I will harden the Pharaoh's heart. Pinatigas ang puso ng Pharaoh, kaya nakawala sila eh. Ang sumunod, and he will chase after you. Tama. Sinasabi ito kay Moses, hindi pa nangyayari mga kapatid. Right? Kausap si Moses eh, hindi pa nangyayari na sila hahabulin, makokorner sila sa Red Sea. And then sabi dito, I have planned. Sino nagplano? Ang Lord. O kaya pag may konting pagsubok sa atin, alam naman natin, inaalaw minsan ng Panginoon sa buhay natin yung mga struggle, yung mga obstacle. Right? Yung mga problema, inaalaw ng Lord. Kasi magandang plano niya eh. Plan this in order for what? To display my glory through Pharaoh and his whole army. May gustong patunayan kasi ang Diyos, hindi lang sa mga Israelita, kundi dun sa mga kumakalaban na humahunting. Kaya sa atin, sabi ko, si Satan, wala siyang kapangyarihan when we are in Christ. Pag nakikristo tayo, tayo na ang pinaka-victorious na tao sa balat ng lupa. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Right? Ano pa sabi? After this, the Egyptians will know that I am the Lord. So, the Israelites camped there as they were told. Hindi pa nangyayari. Alam na ni Moses kung ano yung magaganap. Isang bagay ang hindi alam ni Moses. Right? Paano kami makakatawid dito? Hindi sinabi ng Lord kung paano sila makakatawid sa Red Sea. Sometimes we didn't see what the Lord has planned, prepare for us. Pero sumunod ka lang kapatid, obedience till end, para makatawid tayo. Sa mga Israelita, ang Egyptian, sa kanila parang opposition, kaaway. Tama? Better known as hindrance. Hindrance talaga sa kanila para sa kalayaan nila. Alam nyo ba, ito yung totoong freedom na naranasan nila nung sila ay nakatawid lang sa Red Sea. Pero as long na nandoon pa sila, hindi pa sila totally malaya. Wala pang deliverance eh. Right? Nakita niyo ang Lord, pagka diniliver tayo ng Lord, complete. Walang labis, walang kulang, kompleto. Kapatid, alam ko, ikaw kinakausap ng Lord. Kailan ka pinalaya ng Panginoon? Sa drug addiction, sa ano-ano mang bagay, ang dami mga vices sa katawan natin, right? Kailan ka pinalaya ng Panginoon dyan? Di ba? Totally complete. Walang isa muna. Last na lang ito. Ilang isa muna yun? Ilang last yun? Tama? Ilang last yun? Wala nakakuha ng gets. Last yun. Maglason ka na lang pagka hindi mo kaya. Si Moses, opposition niya mga Egyptian. Yes. But you know what? Kay Moses, confirmation na sila ay hinahabol ng Egyptian. Confirmation na sinabi ng Diyos, ililigtas sila, ililigtas sila. Pag sinabi sa atin ni Kristo Jesus na nampalataya tayo, ililigtas tayo ni Kristo, ililigtas tayo ni Kristo Jesus. Hindi pwedeng hindi. Tanong, paano sila yun ang hindi alam ni Moses. Paano sila makakatawid doon? Even Moses did not know kung paano ang gagawin ng Panginoon na pagliligtas sa kanila. Tayong lahat, yung problema natin, di ba? Huwag nating isipin kung paano gagawin ng Lord. Huwag nating isipin kung paano yung gagawin. Basta ang alam natin, meron siyang kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Tama? Yun ang pansampalatayaan natin. Maniwala tayo. As you are trusting God's word, yung kanyang pangako, mag-rely tayo doon because God is working behind the scene. Kumikilos, trabaho ang Diyos sa likuran natin na hindi natin nakikita. Even as you are trusting the Lord, God will make a way when there's to be no way. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God will make a way. Tatandaan natin lagi, God will make a way. Pag nandun ka sa sitwasyon mo talaga, isip mo lagi, God will make a way. God will make a way. At pagdilat mo, makikita mo yung asawa mo kagad na mabubungad sa iyo. Anong sabihin mo? No? This is not God will make a way. Pag nakita mo yung mukha ng asawa mo. Hindi na-gets na naman yung joke. Mamaya na lang, isipin nyo na lang. Sige na. This is the last verse.
Last verse. Ano nangyari? So sabi ko kanina, si Moses, kaya pala payapang-payapa si Moses kasi ang pinanghawakan niya yung promise ng Lord. Right? Kung may opposition, may Red Sea, may mga naninisim mga Israelita, iisa lang ang pinangako sa kanya, stand still. Ano nangyari? At the beginning, mindset ni Moses, alam niya ang instruction Lord. Pangalawa, may pananampalataya siya in the middle of these circumstances na nangyari sa buhay nila, alam niya. Pangatlo, obedience is the key till the end. And it happened. Anong ginamit sa kanya? Itaas mo yung tungkod mo. Sino may mga tungkod dito? May mga tungkod ba dito? Kung may tungkod ka, itaas mo yan. And then you will see how great God is. Si Moses, nung itaas yung kanyang tungkod, nahati ang dagat. Sa stoplight natin, pag nagda-drive tayo, yung mga driver, di ba? Hindi ka pwedeng mag-go pagka red. Mahuhuli ka. Tama? At maraming man lumalabag talaga sa batas ng trapiko talaga. Red light na, dumidiretso pa kaya na aksidente. Dito sa ating pinag-aaralan, Red Sea, it indicates that you can go because the green light is coming from the Lord. And through the stop of Moses, yun ang nagpaganap sa promise ng Lord. Nakita natin? In His mysterious ways, hindi ng ways ng tao. Palakpakan natin si Lord. Isang bagay pa nakita ko rin, biro mo dry ground, paano natuyo yung lupa ay dagat ngayon? Pastor, nung dumaan nga yung mga Egyptian dyan, gatuhod lang yung tubig eh. Eh di ba mas lalo ka magtaka na gatuhod yung tubig? Tama? Paano malulunod gatuhod ng tubig? Yun yung miracle. Ang dami kasi mga spekulasyon dito eh. Hindi naman ganun kalalim. Nung mano yung dagat daw, gatuhod lang daw yung tubig. Sinagot ko. Tingnan mo na lang, paano nalunod, gatuhod nga yung tubig. Kasi there is always miracle from the Lord. And that miracle seems to be no way. Ang Diyos, ang dami niyang kapamarahanan para tubdin ang mga pangako niya sa atin. Mga seniors, dito sa tumawid sa dagat, ang daming matanda, ancestor nila, right? Kaya pala tuyo yung ground. Kaya pala tuloy yung lupa kasi maraming mga senior na mahina na lumakad. Mga seniors, mahal kayo ng Lord, tatandaan nyo. Right? Hindi porke mabagal kayo, wala na kayong silbi sa Panginoon. And God loves those people na walang kakayanan. Bakit? Kung dry yung land nilakaran nila, di may posibilidad pa rin makalakad ng mga matatanda. Right? Eh kung maputik yung pagkakabang nila, dikit yung paa nila, hirap. Di ba? Right? Pero dry. These are the provisions ng Lord sa atin bilang mga anak niya. Paplansyahin niya yung daraanan natin. Sabi ko kanina, kahit na ang dinaraanan mo masukal, maraming tinik, mabato, maraming mga balakid, pero alam na alam mo, yung patutunguhan mo, nandun si Jesus, hinihintay ka at magkakasama kayo forever in the lifelong na binigay sa atin buhay na walang hanggan. Let us all bow our head and close our eyes. Father, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ninyo. Thank you, Lord, for being our Lord and Savior. Just as we partake dito sa mga elements na sa harapan namin, dalangin po namin, mas palakasin mo kami spiritually. Pagalingin nyo yung mga sakit namin physically and even emotionally and mentally. Lord, kayo yung Diyos, great healer namin. As we partake, nawa po, lagi naming alalahanin kung ano ang mga ibig sabihin nito, ano yung ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.